Makakapanayin natin ngayon si Professor Emeritus Maria F. Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at saka sa mga tagapanood ninyo. Opo. Ano po ang assessment nyo so far sa itinatakbo ng impeachment trial? Kagaya nga ng sabi ni presiding judge, Senator Chis, yung impeachment trial kasi parang diesel, di ba? So hindi pa siya talaga umuusad at umaarangkada, but hopefully in due time parang maayos na yung mga protocols ng paglalahad ng prosecution, pagko-cross ng defense, paglalahad ng defense at pagko-cross ng prosecution, pagtatanong ng mga senator judges at yung mga ganon. So siguro in due time magiging smooth na yung ating impeachment trial. Ano masasabi niyo doon sa pagbabawas ng prosecution doon sa kanilang mga ipipresentang mga testigo dito sa unang article? May indikasyon ho ba ito para sa inyo? Siguro parang ganun yung nafe-feel ng mga nasa minority kasi 'di ba parang binabawasan na sila, 'di ba? Pero tingnan natin kasi 'di ba halos lahat ng mga akusasyon sa kanila matagal na siyang nakasalang, except yung kahapon yung kay Director Matibag with regard to the 2019 Southeast Asian Games facility sa Clark. Yung plunder charges kay Senator Jinggoy, di ba noong pa yon nung sinabi ni last year nung sinabi ni President na mahiya naman kayo, and then there were a series of investigations on the anomalous flood control project. Yung Senator Marcoleta naman, although di ba sa COMELEC na parang na-clear siya, but then hindi niya kasi nilagay sa SALN yung additional na 75 million na contribution na nakuha niya before election. In addition, he was parang a sitting official at that time, a party list official in Congress. At saka tumanggap ka ng pera. So parang parang indirect bribery yun parang isa sa mga batas natin, sa anti-corruption laws natin, ay medyo tapos nga, hindi niya nilagay sa SALN. Okay. Yun, matagal na siya, di ba? Parang nagkataon lang. The wheels, kasi ang wheels of justice natin ay napakatagal, di ba? May investigasyon, merong paglalahad ng aligasyon, merong pagsusuri kung merong probable cause, tapos may hearing. So talagang medyo matagal, pero nagkataon lang siguro. Professor, Yung doon sa 2019 na si Southeast Asian facilities, wala namang tinukoy si Director Matibag na si Senator Alan yon, di ba? Pero yun nga, ang doon, kagaya nga ng kasi sa bureaucracy, ang investigation, yung path ng investigation leads you the truth is. Okay. So yun kaya medyo na siguro na nasaringan si Senator Professor, masasabi ho bang fishing expedition at paglabag sa karapatan ng bise kung isabina ng impeachment court yung mga tax at banks record nilang mag-asawa? Sa aking palagay hindi. Kasi doon sa AMLAC meron namang exemptions. Baka yung tinutukoy nila kasi sa tax code, di ba parang nakalagay doon in an executive session for cases in aid of legislation. Pero kasi ang naman dito, yung ITR, kapag it's a public record na siya. Opo. So parang meron ding exception siya. At saka yun nga, the constitutional parang reason for the impeachment court parang ay mas mataas doon sa subsidiary laws natin sa PIR code. Okay. Yun naman pong conviction threshold, hindi pa rin po nare-resolve. Sabi ni Presiding Officer Chicho Escudero, 16 votes yung kailangan para ma-convict. Ano po ba dapat na i-consider sa kasalukuyang bilang ng mga senator judges? Kasi parang, di ba parang February ang deadline nila, di ba?
Sa parang ano doon, siguro kung may maglalahad ng tanong sa Supreme Court, siguro by December or January, para ano, kasi parang premature kung magtanong na sila ngayon kasi wala pa Okay. sila sa stage ng decision. So abangan natin ang manggagaling sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Okay, salamat din. Yan po si UPNC Professor Emeritus Maria Fe Mendoza.